Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kapalong sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kapalong. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 89 na kabanata. Ang talata po ay 23. Aking dudurugin sa kanyang harapan silang namumuhi na mga kaaway. Aking dudurugin sa kanyang harapan silang namumuhi sa mga kaaway. Aking dudurugin sa kanyang harapan silang namumuhi na mga kaaway. Aking dudurugin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Habang aming idinudulog sa iyo na kami linisin, baguhin at ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi sa lahat naming karumihan upang tunay kami ay makadulog at makalapit sa iyo ng tapat at ayon sa iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kapalong sa probinsya ng Davao del Norte. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Kapalong ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Kapalo. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tunay, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodo sa ika-4 na kabanata. Ang talata po ay 21 hanggang 23. Sinabi sa kanya ni Moises, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Paraon ang mga kababalagang ipinaggagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan. Gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sasabihin mo sa kanya. Ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita.
Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa pagkakataon na ang lingkod ng Panginoon na si Moises ay inutusan na ng Panginoon na humarap sa Faraon. Alam niyo po, ang ating pag-aaral na ito ay titingin sa matigas na puso at ang dakilang katapatan ng Diyos. Meron pong nung pagkakataon na tinawag ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na bushes, ano po, upang palayain ng mga Israelita, makikita natin yung katotohanan nung kapangyarihan ng Diyos. Isa itong hindi natural na pangyayari sapagkat dapat sunog na yung nagliliyab na bushes. Pero hindi po yun ang nangyari. Kung hindi, habang ito'y nagliliyab, walang nangyayaring anuman sa mga dahon. Ano po? Ganun pa rin yung mga dahon, maayos pa rin sila. Pero, nagliliyab. So ito po yung tumutugon doon sa panawagan ng Panginoon, doon sa kanyang pagpapakita na may magagawa siya ng mga bagay na hindi natural. Ano po? Kung hindi supernatural. Sa ating teksto, binalaan ng Diyos si Moises na hindi magiging madali yung kanyang kakaharapin na pagtungo sa Faraon. Alam niyo po, alam ng Panginoon ang kinabukasan. Alam ng Diyos ang hinaharap. At tunay, ang lahat ng pangyayari sa bawat araw ay nakatakda upang maganap ang kalooban ng Diyos. Sa kahit na anong pagkakataon, sa kahit na anong panahon, kahit sabihin pa po natin, hindi nagkataon lang yan. Hindi aksidente lang yan ako. Para po sa ating mga tao, aksidente. Pero para po sa Panginoon, itinalaga niya ang mga pangyayaring ito. Ano po? Yung pong pagpapatigas ng Diyos sa puso ng paraon ay hindi tanda ng kabiguan. Kasi 'di ba sabi ng Panginoon, oh, pagka ginawa mo 'yan, pagka sinabi mo 'yan, alam mo, matigas yung puso ng paraon, sabi niya. Patitigasin ko yung puso ng paraon. Pero sa katotohanan, ito po ay para sa paghahanda, para sa dakilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa kanyang bayang Israel. Nakatutuwa po ito sapagkat maliwanag nating nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Ano po? Kaya ang sabi ng Panginoon, gawin mo sa harapan ng Faraon ang mga kababalagang ipinaggagawa ko sa iyo. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, ng kakayahan, bago niya tayo isabak sa laban. Alam niyo po, hindi pwedeng hindi tayo equipped. Sa Ephesians chapter 6, ang sabi doon, put on the full armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes of the gospel of peace of our Lord Jesus Christ, the shield of faith, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kumpleto po yung ipinagkakaloob ng Panginoon na baluti bago tayo isabak sa laban.
Ang mga himala ay hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi para ipakita kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Naalala ko po yung pagkakataon na ang inyong lingkod ay nanalangin para sa isang kapatid ano po na nasa ibayong dagat. At nung pagkakataon na sinabi ng Panginoon sa inyong lingkod na yung kanyang mga ipapanalangin may sakit, gagaling. Alam niyo po agad-agad ko 'tong sinabi dun sa kapatid at, kailan ko pa po sinabi yun. Pero wala pa po ako nababalita sa kanya na merong kapangyarihan ng Diyos na lumabas. Pero alam niyo po sa katotohanan mga kapatid, hindi nakabase iyon sa aking kakayahan para mangusap. Ito po ay nakabase sa kapangyarihan ng Diyos at sa pagkakataon na manampalataya. No po? Hindi po ito dependent sa atin ng mga tao. Ito po ay dependent sa Kanya. Kaya alam niyo gusto kong eto, sinasabi ko lagi 'no, na ilang patay na po. Actually may sakit pa, baka hindi na kayo magpa-pray sa'kin. Ilang may sakit na po ang nung ipinanalangin ko, namatay. Tapos parang may isang pagkakataon pagkatapos na maipanalangin ko at namatay, lumapit talaga ako sa Panginoon na para ako nagrereklamo. Sabi ko sa Panginoon, "Lord, ano ba naman 'yan? Nananalangin na nga ako. Ako na nga nagpe-pray, namamatay pa." Sabi ng Panginoon sa'kin, "Eh, ano gusto mo? Eh, kaya ko nga ipinapanalangin sa iyo kasi kukunin ko na siya." Sabi ko, "Grabe ka naman Lord, sana humanap ka naman ng ibang magpe-pray." Alam niyo po nakita ko at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung mga nakita ko, yung mga ipinagdasal ko na kinuha ng Panginoon, alam niyo po napakamalaya nung kanilang mga itsura ano po, well, alam naman natin hindi naman talaga yan sa itsura ng pisikal. Pero, yung mga kapamilya nila payapang-payapa dahil sabi nila, "Oh, sa itsura niya na payapa yung kanyang itsura." Maayos ang kilalagyan niyan. Hindi po tayo dun nagbabase. Pero ang sinasabi ko lang, sila nga inaangkin nila na namayapa yung kanilang ano, mahal sa buhay, ano po. So, ang ibig sabihin nito, ang Diyos pa rin ang kumikilos. Ano po? Pero alam niyo dito sa ating kwento, merong misteryo ng matigas na puso. Ngunit patitigasin ko ang puso niya, ang sabi ng Panginoong Yahweh. Alam niyo, nung tinitignan ko 'to, sabi ko talaga sa Lord, "Lord, ikaw nagpatrabaho, ikaw din nagpatigas ng puso." 'No? Ipinapahintulot ng Diyos na mahayag ang likas na kasamaan at katigasan ng ulo ng Faraon upang ipakita na walang sino mang pinuno ang mas mataas sa kanya. Wala pong makakapagsabi sa Panginoon na, "Higit ako sa iyo." Kasi nakita po natin, ang tigas ng puso niya, Paraon. Pero ano nangyari sa kanya nung sinabi ng Panginoon, pinalaya niya ang mga Israelita. Ano po? Kaya kapatid, huwag kang magtataka
kung bakit may mga taong matigas ang puso sa ating paligid o may mga sitwasyon na tila hindi nagbabago. Ang Diyos ang may kontrol ng kasaysayan, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng ito. Dapat maging maliwanag sa atin yun. Ano po? Na ang kapangyarihan sa sanlibutan ito nakabase sa kakayahan at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Ano po? Ang ating pagkakakilanlan sa anak na panganay. Ang Israel, ang aking anak na panganay, ang Diyos, ang nangusap nito. Siya ang nagsabi na kanya ang Israel. Kanyang anak na panganay, ang Israel. Inangkin niya, no? Ito yung unang pagkakataon sa Biblia na tinawag ng Diyos ang Israel bilang kanyang anak. Alam niyo po, nakakatuwa ang bahaging ito sapagkat pinatutunayan ng Panginoon yung kanyang pagkapili sa bayang Israel. At mga kapatid, hindi natin to pwedeng baliwalain. Ano po? Sapagkat samantalang kapagka tinignan natin ito, bakit parang higit yung pansin, higit yung pagkilala ng Panginoon sa mga Israelita. Ang Diyos po ang sadyang nagtalaga sa kanila bilang kanyang panganay na anak. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, mahalaga tayo sa Diyos. Hindi tayo mga alipin na pinalaya. Tayo ay pamilya. Tayo ay minamahal. Pwede nating isipin na tayo ay ampon. Ano po? Pero sa katotohanan, makikita natin na tunay tayo'y ibinilang ng Diyos sa kanyang pamilya. Ang panawagan ng ating Panginoon sa Faraon para palayain ang Israel, payagan mo silang umalis para sumamba sa akin. May pagpapahalaga ang Panginoon sa pagsamba. Hindi baliwala sa Diyos. Hindi natin pwedeng isipin na, parang pagsamba lang naman, madali lang naman yan. Naku, ang layunin ng kalayaan ay hindi para gawin yung gusto lang natin, kundi para magkaroon ng kalayaang sumamba at maglingkod sa Diyos. Ito po yung napakahalaga na ating bigyang pansin, ano po, na ang tunay na kaligtasan ay laging may layuning ibalik tayo sa tamang relasyon at pagsamba sa ating lumikha. Meron pong hustisya, may babala ang Diyos na kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit siya rin ay makatarungan. May kahihinat na ng patuloy na pagtanggi sa kanyang utos. Hindi pwedeng patuloy at patuloy ang pagtanggi. Ipinagtatanggol ng Diyos ang kanyang mga anak laban sa mga umaapi sa kanila. Ngayon, dito po tayo sa hamon. Kung tinatawag ka ng Diyos sa isang misyon, sa isang paggawa, panindigan mo ito kahit na may mga faraon na humaharang sa iyong landas. Huwag mong hahayaang tumigas ang iyong puso, kapatid, sa mga paalala at utos ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagpalaya sa Israel, ay siya ring Diyos
sa atin ngayon. Tapat siya sa kanyang pangako at ipaglalaban niya ang kanyang mga anak. Ang kanyang layunin ay mapalaya tayo upang siya ay mapapurihan at masamba. Manalangin po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong layunin ng pagpapalaya at pagsamba at paglilingkod sa iyo. Ang aming panalangin maging maliwanag sa amin kung saan mo kami inihahatid, anong misyon ang nais mong aming ganapin upang makapagdulot din ng kalayaan sa iba. Tinatanggap namin ito, Panginoon, at hayaan mong maging bukas ang aming kaunawaan sa landas na nais mo na aming tahakin. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Kapalong sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Kapalong ay tunay na magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, pagpapakumbaba, at pagkakaisa, maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Kapalo. And so we declare the fire of revival sa bayan ng Kapalo. Hayaan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Hayaan mong ikaw din ang magkaloob ng kaunlaran sa kanila at ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Idinideklara namin ang pagkakatupad ng pangako ng Diyos that we are the launching pad of the gospel, a missionary sending country, the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang iyong patuloy na pagpapala sa aming mga pinuno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming bayan. At ang aming hiling tunay maganap ang iyong dakilang kalooban maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang Overseas Filipino Witnesses. Hayaan mong maipahayag ang iyong mga salita kasama ng mga misyonero sa mga bansa na iyong itinalaga. As you also declare your blessings among Diyos sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, mapangyari ang dakilang kalooban mo maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Ito din yung aming panalangin sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hiling namin na ikaw ang maghatid sa kanila sa katuparan ng iyong pangako. Gayun din po, we declare peace over Israel, believing that you have heard and answered our prayers. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hayaan niyo po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.